Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na napamember ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also greet natin ng belated happy birthday si Sister Lydia Hill and Sister Mary Jane Busyong. Sila ay mga member ng El Shaddai Virginia Chapter. That is greetings coming from Rosalinda Galing na nandyan sa Washington DC, USA. And also greet natin ng happy birthday ang pinakabata natin na viewer. He is only 2 years old mga kababayan na nandyan sa New Jersey, USA. So i-greet natin ng happy birthday si Royce Timothy Cody. So sabi ni Ma'am Bobby Tabing na ginagaya daw ng kanyang manugang para sa kanyang apo. Ang ibig niyang sabihin, ginagaya daw ng kanyang manugang ang ating pananalita mga kababayan ko. Kasi nga yung kanyang apo na si Royce Timothy Cody natutuwa daw. Lagi hong nanonood si Cody mga kababayan ko dito sa ating vlog. Tingnan nyo ho, 2 years old lang itong si Royce Timothy Cody. Again, happy birthday ho kay Royce Timothy Cody. At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pangita. Meron siyang 43 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 25 na mga comments. Joy Manipes, meron siyang 23 na mga comments. Nandyan din si Gina G, meron siyang 18 na mga comments, and Uzay Neti, meron siyang 14, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so before nga pala tayo mag-start, syempre pasalamatan muna natin ang nabigay sa atin na super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Elmira Yulbrecht, nagbigay sa atin ng 17.99 euro. Thank you so much. And also thank you so much kay Marie Usta, nagbigay sa atin ng 2.79 Canadian dollars. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, ang dami hong nangyari kahapon. Diba? Talagang nagpanic mode itong si Cayetano at saka si Pia Cayetano at saka itong siya nga pala si Boyton K, si Petra, itong si Pia at saka si Robin Hood Padilla. Nagpanic sila. Actually, itong si Robin Hood nakisakay lang. Siyempre, alam niyo na, kasi nga impeachment trial. So kapag impeachment trial, alam natin na majority ng mga Pilipino nakatutok dito sa impeachment trial. So ang ginawa ng tatlong gunggong na yon, nag-ingay, nagpaipal, nagpasikat. Siyempre, ang kanilang ginagawa mga kababayan ko, for publicity ho yan. Either good publicity or bad publicity is still a publicity. Diba? Tingnan nyo ho, itong si Robin Hood Padilla, nagpasikat talaga paipal kahit na walang kwenta ang kanyang pinagsasabi. Itong si Cayetano, itong si Pia, diba? Walang kwentang pinagsasabi. So ang ginawa nila, nagpapaipa lang. Kinukuha nila yung loob na mga nakakita sa kanila kasi sila ho ay nagpa-feeling victim. Diba? So doon sa ginawa ni Attorney Matibag, nagpanik ang mga gonggong. Kasi nga, itong si Boyton Cayetano, natakot siya kasi siya
siya yung organizer committee chairman doon sa SEA Games. Kasi ang ibisigahan dito ng NBI, yung mismong structure. Kasi daw billion-billion ho ang halaga noon pero hindi ito liquidated. At hindi ito dumaan sa bidding. So walang bidding. Automatic lang itong ibinigay sa isang kontraktor. O, di ba? So hindi malayo merong anomalya. Kung bakit yan inimbestigahan ni Atty. Melvin Matibag kasi nga merong nagreklamo sa kanya, merong nabigay sa kanya ng reklamo. Diba? So, pag-usapan natin yan mamaya. And also, pag-usapan din po natin, siyempre, sila si Basti Duterte at yung nangyari sa impeachment trial kahapon. But for that, atin muna hong i-announce yung nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So, ang nanalo ngayong araw mga kababayan ko ay galing ho sa comment ni Ronnie Balgos. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 186 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, halatang halata tong Coops na si Cayetano na nag-aabogado sa defense team daw. Hihi. O di ba tama naman talaga lagi kayong sinasabi at napansin ho yan ng publiko at ng maraming tao na itong si Petra Cayetano, itong si Pia Cayetano at saka itong si Robin Hood Padilla naging defense team na ni Sara Duterte. Di ba lagi kayang sinasabi dito, kitang-kita naman talaga kasi sila dito ho yung nagbibigay ng idea doon sa defense team. Kapag meron silang gustong i-brought up, itong mga bagong defense team na si Boyten K, si Pia at saka si Robin, kapag hindi nila ito narinig doon sa mga abogado ni Sara Duterte, sila dito yung nagbibigay ng idea. Kaya napag-usapan kaagad ng defense team ni Sara Duterte. O, di ba? Kitang-kita ho yan. Kaya tayo po ho ay nanawagan. Tayo ay manawagan na dapat mag-inhibit na itong tatlong gunggong neto. Kasi ang kitang-kita talaga sila dito ay kumikiling na. At kitang-kita na naging defense team na ni Sara Duterte. Diba? So dapat tayo ay manawagan doon kay Boyten K, doon kay Pia at saka kay Robin na sila ay mag-inhibit na. Kasi nga walang kwenta talaga pag-iingay lang at saka panggugulo lang ang kanilang ginagawa dyan sa trial, sa impeachment trial. So, congratulations kay Sir Ronnie Balgos. Kay Sir Ronnie, please message me doon sa ating Facebook Messenger para maklaim mo ang iyong premyo na worth 250 pesos ipapadala natin through GCash. Okay, so congratulations kay Ronnie Balgos. So, ang second na meron ding maraming nag-like sa kanyang comment ay galing sa comment ni Ma'am Emily Basog. Ang kanyang comment ay meron pong 164 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, kahit si Senator Lacson, magaling din, mabuhay lahat ng prosecutors. Talagang hindi sila makakapurma doon kay Senator Lacson, di ba? At saka hindi talaga nakapuntos yung defense team, mga abogado ni Sara Duterte doon sa prosecutor team. Kasi nga magagaling talaga di ba? Yung grupo nila ni Attorney Kapunan, yung grupo nila ni Representative Jinky Luestro, yung buong prosecutor team. Hindi nakapurma, hindi nakapuntos yung grupo ni Sara Duterte. So lagot itong si Sara Duterte, di ba? So pasalamatan din natin ang ating last winner na si Ma'am Lerma Sondita kasi hindi niya tinanggap ang kanyang premyo, mga kababayan ko, na 250 pesos. Sabi niya, ibigay lang daw sa aking baby. So thank you so much kay Ma'am Lerma Sondita. Okay, so dito tayo mag-start mga kababayan. Before tayo babalik doon sa kay Atty. Matibag versus sa mga Cayetano, dito muna tayo kay Marcoleta. Naalala niyo ba 6 days ago, di ba nag-post ako doon sa ating Facebook account na sabi ko, ako ay nanawagan doon kay General Natates kasi nga gusto ko na paimbestigahan niya yung doktor at saka yung pulis na tumingin kay Marcoleta. Kasi tayo ay nagdududa kung bakit at saka simula nung nagkawaran itong si Marcoleta, bakit tad na siya ng mga sakit. Di ba ang daming sakit ni Marcoleta noon, simula lang siya ay nagkawaran at saka dinala doon sa PNP hospital nila. Di ba meron siyang sakit daw na pneumonia, meron siyang sakit doon sa ang kanyang cholesterol, nagkaroon dito ng bad cholesterol o tumaas yung bad cholesterol niya. Mayroong problema dito sa liig, may problema sa disc yata yon, parang dito somewhere here mga kababayan. According ho doon. Tapos basta marami, mga 6 yata yon if not mistaken. Ang daming sakit ho, bigla itong si Marcoleta. So tayo nanawagan doon kay General Natates, dapat ito'y imbestigahan. Kasi nga nakakaduda talaga At saka
Feeling ko lang, nakita ko dito na nag-a-apply lang itong si Marcoleta ng neck brace. Nag-a-apply lang ng kanyang wheelchair. Diba? So ngayon, hindi tayo nagkamali. Bakit si Ivan? Kasi kahapon, pumutok yung balita, tiningnan pala ito ng UP PGH, isang hospital, mga kababayan, yung UP Philippine General Hospital. And they found out na wala palang sakit itong si Marcoleta. Di ba? Hindi talaga tayo nagkamali. Sakto ang duda na si Ivan. Sakto ang duda natin. Kasi nga nakakaduda talaga eh. Bakit tatad na siya ng sakit? Nung una, hindi pa siya nakatanggap ng warrant, hindi pa siya nakulong, di ba ang lakas-lakas pa ni Marcoleta, di ba doon sa rally? Tumakbo pa nga kasama ang kanyang mga bodyguards at saka napakaliksi niya doon sa rally. Pero nung nagkawarrant na itong si Marcoleta, bakit bigla na lang tinadad ng mga sakit? Ngayon, na-discover ng UPPGH na wala palang sakit itong si Marcoleta. Booking na booking, di ba? So nung una, sumakay pa siya ng wheelchair papunta doon sa UPPGH kasi yan ho ay ni-request. So ang nangyari ngayon, yung pulis na unang tumingin doon kay Marcoleta, todo palusot ngayon. Ito ang balita. Walang kondisyong medikal. Ito ang naging resulta ng isinagawang medical examination ng Philippine General Hospital kay Senator Rodante Marcoleta. Dahil dito, pinag-utos na ng Sandigan Bayan ang kanyang paglipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory para doon ikulong. Nakasuot ng bulletproof vest at naka-wheelchair ang senador nang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa pagdinig kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder dahil umano sa hindi niya idineklarang campaign donations. Kasama rin niyang dumalo sa hearing ang mga kapwa-akusado na sina dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na mga umano'y nag-donate ng pera kay Marcoleta. Binasahan na ng sakdal sina Defensor, Espiritu at Viray at lahat sila ay naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Si Marcoleta naman ay hindi pa naa-arraign dahil nakabinbin pa ang kanyang motion to quash o hiling na ibasura ang kaso. Samantala isinailalim din sa pagdinig ang medical findings ni Marcoleta. Humarap sa korte si Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legaspi na nagpaliwanag ng isinagawang medical exam sa senador. Lumalabas na walang kondisyong medikal si Marcoleta na nangangailangan ng patuloy na pagka-confine sa ospital pero inirekomendang i-isolate ang senador dahil sa kondisyon nito. Dahil dito, iniutos ng Sandigan Bayan ang paglilipat ng kustodiya ni Marcoleta patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Agad namang tumalima dyan ang PNP. Okay, so today may order yung 3rd Division, no? That commitment order na si Senator Marcoleta ay dadalhin sa New Payatas, Quezon City Jail. So we will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail na dadalhin namin ngayon. Kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa naramdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon and the VGMP can provide with that. Magmula nang dumating hanggang sa umalis sa Sandigan Bayan ay hindi na nagbigay ng pahayag si Marcoleta. Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa August 10 ang pre-trial sa kaso ng 3 kapwa-akusado ni Senador Marcoleta. Sa ngayon, mananatili muna silang 4 sa New Quezon City Jail sa Payatas habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Diba? Booking na booking. So tama lang ating ginawa na tayo ay manawagan. Actually, hindi lang ako nag-post mga kababayan ko, kundi i-forward ko rin ang aking post doon mismo sa taga-NBI. Nagbabakasakala lang tayo. Yun, nakita nila. So inaksyonan ka agad. Diba? Kasi nga viral ng ating post eh. Viral ho yan. Ang dami talaga mga DDS na umatakin yan kay Sir Ivan. Diba? Nasaktan pala sila. So ngayon, pumasok yung taga-UP, UPPGH, na-discover nila na itong si Marcoleta wala palang sakit. Diba? Booking na booking. Diba? Bagay na bagay talaga kay Mike Defensor yung kanyang bagong uniform. Yellow yung kulay. So this coming August 10 ang kanilang next na hearing. So tambay pa sila doon sa kanilang kulungan. At baka itong si Boyten Kiketano susunod na din doon sa kulungan. Soon, di ba? So before tayo babalik doon sa mainit na issue, dito muna tayo sa good news. Dito tayo sa balita tungkol kay President BBM para malaman ho ng mga DDS kung ano yung totoong balita, kung ano yung mga nilakad ni President BBM, kung ano ang kanyang trinabaho, at kung ano na ang latest
na net satisfaction result dito kay President BBM. Ito ang totoong balita. Mas dumami pa ang mga Pilipinong kontento sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon po yan sa survey ng Social Weather Station. Tumaas din ang net satisfaction rating ng Pangulo sa mga nagsasabing nagtatrabaho siya para sa interes ng mga mahirap. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing kontento sila sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Umakyat sa 38% ang satisfaction rating ng Pangulo mula sa 33% na naitala noong unang quarter ng taon. Tumaas din ang kanyang net satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon ng bansa. Naitala ang pinakamataas niyang rating sa Balance Luzon na may positive 11. Bukod dito, naitala rin ang pagtaas ng net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa mga nagsasabing siya ay nagtatrabaho para sa interes ng mga mahihirap o poor. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 adult Filipinos sa buong bansa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ilan sa mga programang ipinatupad ay ang kadiwa ng Pangulo. Uplift program noong kasagsagan ng giyera sa Middle East kung saan nagkaroon ng iba't ibang uri ng ayuda at social protection programs. Gayon din ang pagpapatupad ng mga hakbang para mapagaan ang gastusin ng bawat pamilya. Ang tricycle driver na si Ronald, laking pasalamat sa natanggap na ayuda noong kasagsagan ng krisis sa langis. Nagamit niya ito pang therapy, panggatas at diaper ng anak na may autism. Mensahe niya sa Pangulo, Basta pagpatuloy nyo lang, huwag nyo intindihin yung mga nakapaligid sa kanya at saka mga maaway sa kanya. Maraming salamat, Pangulo. Ang nanay naman na si Alona, malaki ang natitipid sa 20 pesos per kilo na bigas na nabibili niya sa kadiwa ng Pangulo. Kaya nagpapasalamat siya sa programang ito ng pamahalaan para sa mga gaya niyang pinagkakasya ang budget sa araw-araw. Ako marami kong anak. Maganda, nakakaano siya ng budget. Kasi nakakatulong siya kasi mura lang yung bigas. Salamat po kay President Marcos sa programang Kadiwa na murang bigas. Ang jeepney driver naman na si Jason, isa sa mga benepisyaryo ng 10 piso per litrong diskwento sa diesel at 5,000 pesos na ayuda sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Anya, malaking bagay ang discount at ayuda noong tumaas ang presyo ng langis na nakaapekto sa kanilang kita kaya't laking pasalamat niya sa Pangulo. Malaking bagay din sa amin na kasi dagdag na rin yun sa aming pangkabuhaya. Sa pamilya ko, pinambili ng bigas, sa kung ano-ano na po. Saka maraming salamat sa mga naitulong niya sa amin, sa lahat ng mga tao. Sa kabila ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa, patuloy ang pamahalaan sa pagpapalawak ng mga programang naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng isang irrigation project sa Tarlac na makatutulong hindi lang sa patubig sa sakahan maging sa paglikha ng kuryente sa Central Luzon. Sa ulan umaasa ang palaya ng magsasaka na si Alberto sa Barangay Maamot sa Jose Tarlac. Kaya maliit na nga ang ani, malaki pa ang gastos para makapagpatubig. Sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalaki po ng gastos. Pero maiibsa na ang hirap na pinapasa ng mga magsasaka gaya ni Alberto. Ipinag-utos na kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatayo ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na magbibigay ng irigasyon sa 34,000 ektaryang mga sakahan sa gitnang Luzon. Kumpleto na ang halos kalahati ng proyekto. Nanggagawin natin, ito na lang yung high dam natin. Pag natapos natin ito, mag-irrigate na yung Balog-Balog High Dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila. So pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking biyaya po. Tiniyak naman ng National Irrigation Administration ang mabilis at maayos na paggawa ng irigasyon na hindi lamang tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, kundi magpapataas din sa produksyon ng pagkain. Nung ibid namin ito, tinaasan na namin yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang
mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Iyon na lang sa prioridad ng ating Pangulo, yung kanyang 8-point socio-economic agenda. Number 1 po diyan ang food security. Ang kailangan ng food security is irigasyon, di ba? Inaasahang makapaglilikha rin ng 43.5 megawatts ng malinis na kuryente ang irigasyon na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Central Luzon. Bilang patunay sa matibay na commitment ng pamahalaan na pasiglahin ang renewable energy at makapagbigay ng maasahan at malinis na supply ng kuryente sa bansa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration ng Phase 1, ang pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo. Matatagpuan po sa Gapan, Nueva Ecija. Sa mataas na bahagi ng Barangay Putintubig, Gapan, Nueva Ecija, nakalatag ang libo-libong solar panel. Kinukuha ang enerhiya mula sa sikat ng araw at ginagawang kuryente. Ito ang Mtera Solar Project, ang pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng proyekto. Nagbibigay na ito ng 750 megawatts ng renewable energy sa Luzon grid at nagpapailaw sa higit kumulang 700,000 kabahayan. Sa oras na makumpleto na ang Mtera Solar Project, inaasahang makapaghahatid ito ng malinis na supply ng kuryente sa 2,400,000 pamilya pagdating ng 2027. This facility will be capable of delivering up to 3,500 megawatts peak of solar power to the grid. It is supported by 4,500 megawatt hours of battery storage capacity. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Ayon kay Pangulong Marcos, mula July 2022 hanggang May 2026, naprobahan na ng administrasyon ang higit 600 renewable energy contracts na inaasahang makagagawa ng 45 gigawatts ng kuryente. Bahagi ito sa layunin ng gobyerno na bawasan ang pagdepende sa inaangkat na coal o panggatong na ginagamit sa paglikha ng kuryente. Sa ganitong paraan, mababawasan din ang epekto ng global shock tulad ng krisis sa Middle East na lubhang nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente sa Pilipinas. Ito kahit walang ulan, this will go on and on. And at kagandahan nito, may battery siya. Mas stable siya. At ang sunod yan, dahil dito sa system nila and sa laki ng project, eventually, ipupush niyang bumaba yung presyo din ng electricity. Bukod sa paglipat sa malinis na kuryente, makababawas din ito sa tone-toneladang polusyon habang napararami pa ang oportunidad sa mga Pilipino. The project is projected to generate nearly 23 billion pesos in financial benefits. And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. Di ba? At hindi yan matanggap ng mga DDS. Di ba? Tumaas na mga kababayan ko, na green kulay na. Kasi gusto ng mga DDS always lang negative. Bakit negative yon? Kasi nga yung napagtanong nga ng survey firm na yon doon kasi sa baluarte ng mga DDS, di ba? Siyempre, yan ho ay isang sponsored. Sponsored yan na survey firm, yung mga negative. So dito ho sa bagong inilabas ng SWS, bago yan, updated yan, tumaas na, hindi na negative, kundi na green na. Ibig sabihin yan, ang mga napagtanungan dito ng survey na yan, yon talaga ay hindi mga bulag. Yon talaga ay mga neutral. At totoo naman talaga na maraming taong nagsasabi na si President BBM nakikita nila na nagtatrabaho para talaga sa masa. Diba? Pero yan kasi ay pilit na pinagtatakpan ng mga DDS. Sabi ko sa inyo mga DDS, maraming programa ho si President BBM. Marami siya mga proyekto. Tingnan nyo ho yung mga magsasaka ngayon. Diba happy talaga? Talagang sila ho ay natulungan ni President BBM.
Ang kanilang mga utang, binayaran na. Meron na silang sariling lupa. Tingnan nyo, tas yung mga ibang mga kababayan natin, nagkabahay na sila. Meron na mga bahay. Tas marami mga proyekto si President BBM na talagang nakakabenepisyo dito yung mga kababayan natin, yung mga nasa laylayan, mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Pati din sa pag-apalakas ng ating ekonomiya. O, diba? So, tingnan nyo ho ngayon, ang bagong survey, tumaas na. So, ito ang ating tanong, mga kababayan ko at mga DDS. Kung sakali kayo ang magrado kay President BBM, need satisfaction rating, trust rating, ano ang inyong igagrado kay President BBM? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, forward tayo. Dito na tayo kay Atty. Matibag versus sa mga Cayetano. Kasi nga diba, una yan mga kababayan ko, binatikos kasi ng dalawang Cayetano, si Pia at saka si Boyten Cayetano, yung request ni Atty. Melvin Matibag. Kasi nga supposed to be si Atty. Melvin Matibag ay siya ay magiging witness, isasalang siya yesterday. Supposed to be si Matibag yesterday, nandun siya sa impeachment hearing. Kaya lang, nag-request itong si Atty. Melvin Matibag na aagahan na lang daw kasi meron siyang lakad dun sa Bangkok, Thailand na importante din. Kanyang mamit doon yung taga-FBI at meron pang isang opisyal na merong mataaso na katungkulan doon sa US. So ngayon, itong dalawang gonggong na to, si Pia at saka itong si Boyten Cayetano, abay, di ba siniraan itong si Melvin Matibag, hindi na maganda ang kanyang ginawa. Tsaka meron pang mga sinabi ang mga DDS senator, pati din ang kanilang mga vlogger na natakot daw itong si Melvin Matibag. At saka ipinalabas pa ng mga vlogger ng mga DDS na ito daw si Melvin Matibag, hindi daw siya handa na humarap as a witness, magsalita against kay Sara Duterte doon sa impeachment trial. Di ba yan ang kanilang ipinakalat? So ngayon, gumanon ang tenga ni Atty. Melvin Matibag. So ito ang kanyang sagot. For more details, let's watch this. Tuloy ang pagharap, itong giniit ni NBI Director Melvin Matibag hinggil sa hiling niyang mapaaga ang pagtestigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagbibigay din pa ni Matibag, hindi siya nagdidikta kung kailan siya pupunta taliwa sa sentimiento ng ilang senador. Pinabulaanan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang mga lumalabas na balita na hindi umano siya handang humarap bilang testigo sa Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, maling impresyon ito ukol sa kanyang hiling na mapaaga sa pagtestigo. Sa Lunes yan, I'll be appearing on Monday. Actually, I just like to correct the impression that ako'y humihingi na mapuspone. Katunayan, ang aking sulat, I'm respectfully requesting na kung maaari mapaaga yung aking pagtestigo. Kasi nakaschedule ako on the 3rd week. Ayon kay Matibag, ang kanyang hiling na pabilisin ang kanyang schedule ay dahil sa nakatakda niyang pagdalo sa isang regional scam summit sa Bangkok, Thailand, kasama ang Federal Bureau of Investigation o FBI at Royal Thai Police mula July 21 hanggang 22. Binigyang diiniya ang kahalagahan ng pagtitipon para sa bansa at ang pambihirang pagkakataon na makapulong ang mataas na opisyal ng Estados Unidos. Nire-request ko sana itong week na to, sana today hanggang tomorrow, makapagtistigo ako because meron akong imbitasyon sa Bangkok. Yung sa Scam Summit ito. Gano'n ka-importante ito? This is one of the occasion kung saan yung ating pag-stay out of the gray list dun sa money laundering, may point system kasama sana to. And the best part dito, kaya ako personal na gustong pumunta, yung opportunity na magkaroon kami ng side meeting ni Director Kash Patel na ina-arrange nung mga counterparts namin from the FBI sa US Embassy. Bagamat nagkaroon ng matinding diskusyon sa korte, kung saan pinunan ni na Senator Judges Alan Peter Cayetano at Senate President Sherwin Gatchalian ang tila pagdidikta niya sa kalendaryo ng Senado. Agad namang binigyang linaw ito ng direktor. I respectfully requested, hindi po ako nagdidikta, and I think wala po tayong poder na magdikta. We have high regards to the impeachment court and to the members of the impeachment court. The senator judges, the prosecution, and the defense. Nilinaw rin niya na handa siyang pumunta ng kusa kahit walang subpina dahil prioridad umano niya ang paglilitis. Don't have to wait for the subpoena because under the law, yung subpoena naman is the way of the court to compel a witness to
to be present. Kung voluntary ka naman pupunta, hindi naman na kailangan ng sapina. Pero yun na nga, nakikiusap lang sana ako para parehas kong mapuntahan yung dalawang pangyayari na yan. Kung pwede sana na mapaaga. Hindi mo maatras, mapaaga. Inaasahang iikot ang kanyang testimonya sa opisyal na investigasyon at findings ng NBI ukol sa kontrobersyal na online threats ni Vice President Sara Duterte laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Klaro yan mga DDS. Ang sabi ho ni Atty. Bilmin Matibag na aagahan yung schedule or gusto niya na siya yung mauna doon na isa lang sa impeachment trial. Diba? Pero iniba kaagad ng dalawang Cayetano. Iniba kaagad ng mga DDS. So ngayon, ramisback itong si Atty. Bilmin Matibag. Nung punta sila doon sa New Clark City, kasi meron silang ipapagawa doon na building para sa NBI Academy. So nung pumunta siya doon, may lumapit dito kay Atty. Matibag na ito ay mga reklamo doon sa ipinagawa na sports complex. At saka involved dito itong si Boytin K. Cayetano. Inimbestigahan yan ni Bilmin Matibag. And he found out, di umano, na meron ditong ang project na yan, yung sports complex na yan, ay unliquidated. Billion ho yung halaga ng sports complex na yan. Diba? Billion halaga. Malamang sa malamang, mayroong mga anomalya dito. Kasi nga ang sumbong sa kanya, may mga anomalya. Aside pa doon sa malaking kawali, yung kaldero, doon din mismo sa structure. Diba? So ngayon, ito ang banat ni Atty. Bilmin Matibag. Iniimbestigahan ng NBI ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa umano'y irregularities sa construction ng bilyong-bilyong pisong proyekto. Kwento ni NBI Director Melvin Matibag, natanggap niya ang impormasyon ng mga umano'y anomalya nang bumiyahe siya sa New Clark City para inspeksyonin ang itatayong NBI Academy doon. Nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA. Ang New Clark City Sports Complex ay may 20 ektaryang lawak at nasa loob ang ilang sports facility gaya ng athletic stadium, aquatic center at athletes village. Naroon din ang kontrobersyal na 55 million peso SEA Games cauldron na kasama rin daw sa sisilipin ng NBI. Dati na itong ipinagtanggol ni Senator Alan Peter Cayetano na nooy pinuno ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Pero sa gitna ng mayat-mayang word war sa pagitan ni Matibag at Cayetano, hindi raw pamumulitika ang investigasyon. Clarify yung sinabi niyo po kahapon. Medyo vague kasi sir. Sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait lang sir. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo? Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are a huge amount of money na na-involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tignan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin yung sa document, sa initial na pumasok sa atin. Okay, sir. Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-investiga sa SEA Games? Although, field na siya ng controversies before, and, the head of PISCO was Alan Peter Cayetano. Well, I'm aware of that. He's the chairman of PISCO, So, hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas ngayon na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate.
So, it so happened, this is medyo controversial. Narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, you settled it kung meron ba talagang dapat managot o wala. Or kung ano talaga yung investigation. So, kailangan nating magkaroon ng report dito. Sir, for the record lang, kasi di ba, you were saying yesterday na you have visited the place in Clark for the NBI Academy. Yes, so this is incidental lang po sa pagbisita nyo, just for the record lang. Incidental lang to kasi we are very thankful with DCD for providing us 70 hectares for our NBI Academy. At the same time, nakita natin doon yung sports complex na malaki. And sumunod dito, may mga pumasok nga sa atin na documents and informations that will lead us to come up with the investigation. Sir, how can, of course, baka lang makulayan na naman ang politika kasi syempre, hindi kayo, parang lagi kayong nagbabanghayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an impartial investigation? Unang-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso, no? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may imbestigahan natin ito ng maayos. O ayan mga DDS, so ang sabi ho ni Atty. Belvin Matibag na matutuwa pa dito itong si Boyten Cayetano na yan ay iimbestigahan. Sigurado si Atty. Belvin na kukooperate dito yung mga senator. Pero hindi happy si Cayetano, si Boyten King, si Pia Cayetano at saka si Robin Hood Padilla. Hindi sila happy. Tapos ang ginawa pa nila doon sa impeachment trial, di ba? Feeling pa-victim. Tapos kinukuha nila yung suporta ng ibang mga senador. Do you think sila ay susuportahan dito ng ibang mga senador? I don't think so. So ito ang sinasabi ko na kahit walang kwenta na mga pinagsasabi nila doon sa impeachment trial, gagawin nila yan kasi marami hong mga nanood sa kanila. Paipal, pasikat. So siyempre, good publicity or bad publicity is still a publicity. So ito ang ginawa dito ni Ruben Padilla, ni Boyten Cayetano at saka ni Pia Cayetano. Si Pia parang gusto nang umiyak, di ba? Ito ang balita. Pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a
non-member of the Senate or non-member of the House insert anything. Okay. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Gustong pa-imbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who was just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press con na kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga.
O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon pagdating mo. Ganun ba? Gaganti na lang ako? Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Di ba? Nag-iiyakan sila. So ngayon, panic mode na. Itong si Pia, ito si Boyten K, at saka si Robin Padilla. Panic mode na sila. Di ba? Kitang-kita natin ang kanilang ginawa doon. Gusto nilang kunin na sila ay kanilang iningganyo ang kanilang kapwa ng mga senador na sila ay susuportahan. Do you think sila ay susuportahan dito? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? So before tayo magpatuloy, syempre atin muna hong i-acknowledge at saka i-shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan sila si Rally Scarlinga. Hi to Saida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama din natin si Marie Usta, Maria, Marilyn Imbido Bautista. Kasama din natin si Aurora David, Nestor Potian, Emily Basog. Hi to M.E. Emmy Mapalad, Norma Antido. Nandyan din si Ashin, Eduardo Candoy. Hi to Ronnie Basog, Nori Tabio. I-shoutout natin si Jen Reeve, Leonardo Manansala, OFW Channel. Nandyan din si Rolly DC. Hi to Oliver Dungon. Nandyan din si Yolanda Talastas, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Kakampings. For more details, let's watch this. Tama naman si Congressman Judah Sidre na unahin talaga dapat ang impeachment bago ang flood control cases. Bakit? Kasi pag yan naging presidente, absuelto ang mga kaibigan yan. Natutoong kasabwat ng flood control projects, mga mi. At bakit? Akala nyo ba nag-start lang yung flood control project ng 2022? Hindi. Nagsimula yan nung panahon ng tatay niya. Oo, mahal ko si PRRD, pero yan ang totoo. Kahit siya mismo pinag-usapan niya ang eskandalong yan dati. Wala lang talagang nagawa kasi mga kaibigan naman niya ang kasabwat. Kaibigan niya na ngayon ay dikit na dikit kay Sara kasi syempre, pag naging presidente yan, absuelto sila sa pagnanakaw nila. Ang mga totoong magnanakaw. Kaya dapat unahin talaga ang impeachment, no? Linisin talaga dapat. Unahin talaga dapat siya kasi kasabwat rin yan. Hay, sus, Ginoo. Nagtuura mugdi. Kaya kung ako sa inyo mga be, gising-gising din pag may time. Impeach her na nga para matapos na tong gulo na to. Unang-una mga kababayan, sang-ayon po ako dito kay Jam Magno na dapat pong unahin ng impeachment trial. Pero linawin po natin, hindi po binaliwala, hindi po inihinto at hindi po isinantabi ang flood control corruption hearing. Wala lang pong blue ribbon hearing mga kababayan. So linawin po natin mabuti kasi ito po yung narrative ng mga DDS na parang pinapalabas nila sa publiko na wala na pong flood control corruption hearing. Na ito ay kinalimutan na. Hindi po totoo yan. Yung pong hearing sa flood control corruption, dinala na po sa korte. Nasa korte na po at patuloy pong dinidinig iyan. Patuloy pong binubusisi at patuloy pong pinapanagot ang mga dapat managot. Kaya nga po may mga nakukulong. Ang wala lang po mga kababayan is yung Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control. Kita naman po natin sobrang busy ng mga senador. No? So pwede pong mag-resume yan siguro after ng impeachment. Pero hindi po itinigil ang pagbusisi, pagdinig at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control corruption. Kaya nga po may mga nakukulong. At pati na rin sa ibang uri ng korupsyon. No? So burahin po natin sa isip natin na dahil lamang may impeachment trial ay binaliwala na ang flood control. Na parang pinapalabas ng mga DDS na si Sara na lamang ang pinagtuunan ng pansin at kinakawawa si Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Again, uulitin ko po, ang wala lamang po, ang nahinto lamang po ay yung Blue Ribbon Committee hearing. Na kung ako naman po ang tatanungin nyo mga kababayan, yung pong Blue Ribbon Committee hearing na yan ay in aid of legislation lang naman po. Hindi naman po yan makakapagpakulong. So, kaya nga po mas mabuti yung ginagawa ngayon ng ombudsman na nagsasampa sila ng kaso sa Sandigang Bayan laban sa mga involved sa korupsyon ng flood control. Kasi yun po ang may kakayahang magpakulong. Kaya nga po nasa korte na yan, no? So, kung tutuusin, kung ako tatanungin nyo, kahit nga po wala ng Blue Ribbon Committee hearing, kasi in aid of legislation lang naman yan, pero importante rin yan, ano?
Pero kung ako pang tatanungin nyo mga kababayan, tama pong ginagawa ng ombudsman, ng gobyerno, na nagsasampa po ng kaso sa Sandigan Bayan dahil yung po talaga ang makakapagpakulong. Kaya kita nyo naman, nakulong po si Jinggoy Estrada, yung mga district engineers, at saka yung mga taga DPWH na sangkot po sa flood control corruption. No, so wag po tayong maniwala dun sa narrative ng mga DDS na wala na, kinalimutan na ang flood control corruption kasi nag-focus na at kinawawa na si Sara Duterte. Hindi po totoo yan, mga kababayan. At pasensya na po sa mga hindi sasang-ayon, pero ako po pagkatapos po ng impeachment trial ni Sara Duterte, lilinawin ko po ito, no? Sorry po sa mga hindi sasang-ayon. Pagkatapos po ng impeachment trial ni Sara Duterte, mananawagan po ako na ipakulong si Joel Villanueva at si Chis Escudero dahil sangkot po sila sa flood control corruption, mga kababayan. Binanggit po ang pangalan nila, if I'm not mistaken, ni Bernardo na tumanggap ng limpak-limpak na salaping kickback or komisyon or kung ano man ang tawag nila doon. No? So, yan po'y tahasang sinabi ni Bernardo. Bernardo ba ang pangalan noon nung nagbulgar? Na pinangalanan si Chis Escudero at si Joel Villanueva. So para po sa akin bilang ordinaryong Pilipino, may atraso pa rin po yung dalawang yan sa atin. At dapat po silang managot. Dapat po nilang patunayan na sila'y inosente, no? So yan, after ng impeachment trial, yan naman sila ang isusunod natin, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag, no? Hindi porket ngayon ay talagang nakikipagtulungan sila sa atin para malaman natin ang totoo patungkol kay Sara Duterte, sa mga katiwaliang ibinabato kay Sara Duterte. Hindi porket sila ay tumutulong sa mga Pilipino, hindi ibig sabihin nito ay hindi lang sila mananagot. Sa mga katiwalian naman na ibinabato sa kanila, patunayan nila na sila ay inosente, no? So mananawagan tayo dyan, hindi po pwedeng si Jinggoy, si Bong Revilla, si Marcoleta, at saka yung mga district engineer, sila Diskaya, ang mananagot dito. Kung tatanungin nyo si Bonoan dapat nakakulong yan Hindi yan dapat gawing state witness. Pero kung mas makakatulong siya bilang state witness para mas marami pang malalaking politiko at malalaking pangalan ang mabulgar na sangkot dyan, sa flood control corruption, edi go ahead, maging state witness ka. Pero ibalik mo lahat. Kung umabot ng bilyon ang ninakaw mo, Bonoan, ibalik mo lahat yan sa taong bayan, sa gobyerno, para magamit sa taong bayan. And then, ibulgar mo ang lahat ng nalalaman mo. Dapat po ganun, mga kababayan. And tama po si Ms. Jam Magno, no? Dapat talaga, impeachment trial ay unahin, no? Sang-ayon ako doon. Pero again, hindi po pinapabayaan ng flood control corruption. Yan po ay binubusisi, dinidinig at pinapanagot ang mga dapat managot. Pero dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, dapat po nating malaman ng totoo. Dahil kung siya po ay hindi mai-impeach at manalo siyang presidente sa 2028, dilugot tayo kung totoo ang lahat ng paratang sa kanya na hindi natin nalaman ng totoo. Hindi po ba, mga kababayan? Mabibigat po ang paratang. Bribery, ill-gotten wealth, di umano'y tumatanggap ng malalaking halaga ng salapi or pera mula sa mga D-Lord, confidential fund na nalustay di umano, at yung pagbabanta sa Pangulo kay FL at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. And ako pa magiging honest, no, sa mga loyalists. Ilang beses po na dinadawit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez dyan po sa issue ng flood control. Kung ako po tatanungin nyo, paimbestigahan din. At saka, kung kinakailangan at may makitang mabigat na ebidensya, di ipakulong din. No? Para po lahat fair and square tayo dito. Wala po tayong poprotektahan dito. Ang poprotektahan lang po natin ay ang kapwa natin Pilipino at ang bansa natin, mga kababayan. Kasi at the end of the day, kung inosente din naman si dating Speaker Martin Romualdez, his innocence will protect him from being jailed, mga kababayan. Pero kung meron ding mabigat na ebidensya laban sa kanya, ang nakikita ng ombudsman, wala po siyang magagawa. Sasampahan din siya ng kaso sa Sandigan Bayan at maaari din siyang makulong. Kasi di ba mapapaisip ka naman talaga, mga kababayan, sanggang dikit sila ni Saldico. So kung si Saldico ay nagtatago dahil nakikita natin na guilty siya at meron siyang kinatatakutan na makulong siya, so kung meron man po siyang involvement dyan sa flood control corruption na iyan, hindi po malayong sabit din si dating Speaker Martin Romualdez, no? Kung may mabigat na ebidensya ang ombudsman, wala pong magagawa tayo, wala pong magagawa si Speaker Martin, masasampahan siya ng kaso. Pero again,
kung siya naman talaga inosente at the end of the day, mapapatunayan yan at hindi siya makukulong. No? So yun lang naman mga kababayan. Wala po tayong poprotektahan, wala po tayong kikilingan. Ang poprotektahan lang natin at kakampihan ay ating mga kapwa Pilipino at ang Pilipinas. Lahat po ng magnanakaw, lahat po na may sabit, dapat pong busisiin at imbestigahan. At kung kinakailangan, ikulong at panugutin at bawian ng mga ari-arian kapag napatunayang nagnakaw sa mga Pilipino. Kahit sino pa yan, kahit saang galing kampo pa yan, kahit pa sa kampo ng mga Duterte, kampo po natin, mga kakamping at ng mga loyalists, wala po tayong poprotektahan. Kapag napatunayang nagnakaw, ipakulong. Ganun lang po kasimple. Maraming pong salamat sa panonood. Okay, so ayon sa defense team ni Sara Duterte, mga kababayan ko, na nag-fail daw yung prosecution team na ipakita yung ebidensya na meron ditong grave threat against kay President BBM. Diba sabi yan ng defense team ni Sara na wala daw ebidensya na pinagbabantaan ni Sara si President BBM. Diba gonggong talaga eh. Diba nakita natin dito na napakabulag. Bulag, pipi at bingi. O baka nagbingi-bingihan lang o nagbulag-bulagan lang. Ang sabi nila doon sa impeachment trial, wala daw ebidensya na pinagbabantaan ni Sara Duterte si President BBM. Wala bang ebidensya? So ngayon, sila ay binanatan ni Jose Claire Castro. Samantala, katawa-tawa, ganyan inilarawan ng Malacanang ang pahayag ng depensa na hindi naman umano direktang tinukoy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ano pa ba ang dapat patunayan? Yan ang tanong ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala umanong naipakitang ebidensya ang prosekusyon sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at dalawang iba pa. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kitang-kita ang umano'y pagbabanta ng bise sa kanyang online press conference noong November 2024. Paano masasabing walang basihan kung mismong ang bise ang nagsabing may nakausap na siyang assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi. Hindi rin anya maikakailang threat o pagbabanta ang tinuran ng bise. Hindi rin daw ito simpleng grave threat lamang lalo't isang presidente ang pinatutungkulan kaya maituturing na banta ito sa national security. Sinagot din ng Malacanang ang ginigiit ng defense team na hindi naman direktang tinukoy ang Pangulo na siyang target ng banta ng Vice Presidente. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsummate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
Magkaiba rin ayon sa Malacanang ang kaso ng bise sa isang public school teacher na hinuli matapos mag-post sa Facebook na magbibigay umano ito ng 50 million pesos na pabuya para patayin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo sa kaso ng vice-presidente, inamin umano nitong may nakausap at nagkaroon ng kasunduan na anyay malinaw na kaibahan sa kaso ng guro na nag-post pa lamang sa social media na magbibigay ng pabuya para patayin ang dating Pangulo. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang vice-presidente natin, may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement, at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sinuman. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko na ang ginagawa lang dito ng mga abogado ni Sara Duterte ay manggulo lang. Ginugulo nila, mag-iingay, di ba? Mambastos kasi wala silang magawa dito. Kahit nung unang araw ng impeachment trial dito kay Sara, hindi sila nakapuntos. Hanggang ngayon, hindi talaga sila nakapuntos. Kasi nga magagaling yung mga witnesses. Di ba? Mababaliktad sila lagi. So ang ginagawa lang ngayon, puro na lang pambabastos. Nagbingi-bingihan sila, nagbulag-bulagan. Isipin nyo, wala daw ebidensya na pinagbabantaan ni Sara si President BBM. Diba gunggong talaga eh. Ang sarap pitikin ng tenga ni Dracula. Ni Attorney Pua. At saka yung isa yung sila si Binluan, diba? Si Singson. Sa pitikin tenga talaga eh. And speaking of Dracula, itong si Attorney Pua, mga kababayan ko, di ba nagkaroon sila kahapon ng oral argument na ang gusto dito ng kampo ni Sara ay pipigilan, hindi sila papayag na ipapasabi na yung BIR, yung bank accounts at saka yung AMLAC records ni Sara Duterte. Di ba? Pinigilan nila yan. So ngayon, rumibat sa kanila itong si Chil Jokno. Alam nyo, nagustuhan ko talaga yung banat kahapon ni Chil Jokno. Simple lang magsalita si Chel, 'di ba? Malumanay, pero tingnan niyo ho yung konteksto ng kanyang sinasabi. Kaya hindi nakaribat ulit itong grupo ni Sara Duterte. Kasi nga talagang na in your face yung defense team ni Sara dito sa sinabi ni Chil Jokno. For more details, let's watch this. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer, at magandang hapon po ulit sa ating lahat. Let me address each of the points that the defense has raised in their oral argument. Sabi po nila una ay due process daw ang isang paulit-ulit na dinidiin ng defense. But there's no debate that due process applies in this proceeding, just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi. And allow me to explain why. First of all, we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the honorable court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maari bang ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. Therefore, wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena. Second, the defense repeatedly cites the case of Duterte versus House of Representatives as, I quote, the law of the land, as I quote, controlling daw yung desisyon na yan. But I must remind the defense of that particular case and why the pronouncements quoted are mere obiter dicta
o kung sa simpleng salita po ay side comment lang. The entire Duterte versus House of Representatives case revolved around a different mode of impeachment. Kung maalala po natin, yan yung at least one-third na members of the House ang nagsampa ng kaso. And the entire decision discussed how due process should apply to that mode of impeachment. Totoo, may sinabi ang Supreme Court tungkol sa mode na ginamit po ng Saballa and the Cabrera complaints. Pero hindi po yun ang issue sa kaso ni Duterte. That issue is just a side bypass or incidental declarations of the court that are not controlling and are not the law of the land. And if you look mismo at the decision of the court, they expressly said, we are speaking of due process in relation to how these proceedings reached the Senate as an impeachment court, not this kind of procedure. Paulit-ulit din po nilang sinasabi na ang ginagawa po ng prosecution ay fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ang Supreme Court that addresses squarely this point. This case involved a case of unexplained wealth, the case of Republic versus Rabusa, GR 208183, decided August 31, 2022. Just like here, the prosecution in that case requested subpoenas for the production of bank records. Just like here, the argument was raised that this is a mere fishing expedition. In fact, hanggang sa Court of Appeals, ang sabi po ng Court of Appeals ay fishing expedition lang po yan. But please allow me to read just a portion of what the Supreme Court held here. I quote, "The Court of Appeals resolved that the bank accounts of Rabusa et al. Were protected under Republic Act 1405, that is the Bank Secrecy Law. Given the arbitrary demand to disclose the contents thereof, the Court of Appeals considered the inquiry as a fishing expedition to utilize evidence against Rabusa et al. In the instant case, given that the court orders in the form of various subpoena duces tecum and ad testificandum all involved the forfeiture of unexplained wealth, the RTC was in error for not allowing petitioner to examine, inquire, and look into the subject accounts." I continue. "As the present proceedings on unexplained wealth are now encompassed within the exceptions of Republic Act 1405, the court orders subject of this case clearly fall within the orders that would enable the examination of the respondent's bank accounts as contemplated in the first exception. Thus, it comes clear that this court cannot sustain the RTC's and Court of Appeals theory that there was no court order authorizing the examination of the bank accounts. On the contrary, records prove that the RTC issued several subpoena duces tecum and ad testificandum, which required certain persons to testify in open court and present documents which pertain to the existence and identity of the subject accounts and also to the accounts, the contents found therein. I just move forward. Given the existence and propriety of the subpoenas, the evidence procured through the same should have been duly considered by the lower courts. This court cannot agree with the Court of Appeals' supposition that the examination of the respondents' bank accounts was but a mere fishing expedition to pin liability on them. Next, the defense repeatedly cites a number of laws to claim that the requested information and documents that we are asking from this court for the issuance of subpoena are confidential. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Republic Act 1405. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, pati ang National Internal Revenue Code, pati ang Data Privacy Act ay confidential din. Pero kung titingnan po natin, klaro po at malinaw po sa amin ang batas at ang utos ng saligang batas sa impeachment court na ito. You have the sole exclusive power
to determine an impeachable offense, and that includes the power to find out, ferret the entire truth, and make your decision on that basis. I will not dwell on the exception to Republic Act 1405. That's very clear. There's an exception for impeachment. Pero paano naman po yung sinasabi nilang Section 8A ng Anti-Money Laundering Law? If you read that law, particularly that provision, it clearly refers to prohibiting leaks by members of the Anti-Money Laundering Council. It never was intended to short-circuit the impeachment process or limit the powers of this honorable court to find out the truth. Ganon din po ang nakalagay sa ating National Internal Revenue Code. Sabi po ng defense, there's nothing that allows these documents to be made public. I cite Section 71, NIRC. After the assessment shall have been made, I'll just move forward. The returns, together with any corrections, shall be filed in the office of the Commissioner, and I quote, and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the order of the President. And in fact, during the Corona impeachment trial, the President at that time did order, and that is why this court admitted the BIR documents. Your Honors, madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Maraming salamat. O, di ba? Tingnan nyo. Kitang-kita dito na meron silang pinagtatakpan. Guilty naman kasi. Isipin nyo ho, nag-upo sila na ipabasabina yung BIR, yung AMLAC at saka yung bank records ni Sara. Kung walang tinatago si Sara, kung hindi siya guilty, bakit naman sila matatakot? Na titingnan yung bank records, titingnan yung BIR at saka yung AMLAC records ni Sara Duterte. Diba? Napaghalataan tuloy. So, i-shoutout muna natin. Nandyan si Apolonio Nasido, Joy Manipes, Joel Coleco, hi to Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si Phil Macabato, Marian Ramos and Ben Ramos from Toronto, Canada. Kasama din natin si Ashin, Vilma Zulelia. Hi to Erlinda Arenas, Tony De Los Reyes, Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Nexon Balyador, Gloria Marquez, Walter Romano, Florifigo Mapak. Hi to Cybel Milo, Nino Piramo, Paul Magalong, Leonardo Steliero, and hi to Benjo Gajes. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong programa na ito. For more details, let's watch this. Nilatag ko lang naman. Pero tama, di ba? Yan ang pagkakapareho ninyo. Kailangan kami nag-a-adjust sa inyo ni Senator Robin Hood Padilla. Okay pa yung, mas okay pa yung queue ng mga Cayetano kay Robin. Dito, hindi ko alam kung nasan yung queue. Bakit mukha bang scripted yung kanina? Yung dalawang Cayetano, tumayo pagkatapos si Senator Robin. Mukha bang scripted? Scripted? Ano ka Parang ba? hindi, no? Diba? Very spontaneous yun. Sobrang spontaneous. Very spontaneous, di ba? Pero kakatuwa, no? Yung mga nakakatuwang panoorin yung mga pretensions, di ba? Yung mga hypocrisies, di ba? Yung condescension. Oo. Talagang, akala mo bababawasan eh. Akala mo yung medyo, okay, bata-bata, tingin muna natin yung ganyan. Masyado na tayo obvious. No? Pinag-uusapan na kayo sa social media, nakakahiya na. Oo, di ba? Pero wala eh. Walang, walang tigil, di ba? No. Talagang wala. Wakabo talaga yung defense lawyer kumpara sa mga senatorial judges na kanilang defense lawyer. Mas magaling eh. wala ba lang kahit konting pagpapanggap eh, di ba? Kanina lang nagulat ako. Akala ko, ano ba itong pinapanood ko? Kung hindi mo makikita yung nakarob yung mga senador, para isipin mo, ano ba ito? Normal na session ng Senado?
Kasi yung pagtayo ni Senator Robin Hood Padilla tsaka yung napakahabang manifestation ng dalawang Cayetano. Talaga ba dapat right? Sa Actually, impeachment? yung context dyan, parang ambush interview yung kay NBI Director Melvin Matibag. Tapos yung isang insignificant ng tanong, napunta dyan. Diba? At parang wala siya, footnote. Pero dahil nga naging controversial, yun na, naging nagmarka na siya yung Caldero at saka yung Southeast Asian Games. No? At syempre, kailangan na nila pangatawanan dahil lumabas na. At syempre, ang sagot naman ng mga Cayetano at saka ni Robin Hood Padilla, yung classic whataboutism. Diba? Yung bakit kami? No? Bakit kami? Actually, alam ko, buhay pa yung kaso na yan eh. Parang yung kay Bongo, yung sa Parmali, buhay pa yun eh. Hindi pa yung pinapatay eh. Kaya hindi naman pwedeng sabihin na hindi yan nangyari o kaya tinutugis lang kayo. Diba? Panahon pa ni Digong, nandun na yung kaso na yan eh. Ano ba? No, hindi naman nagsimula yung kaso ngayon. Dati pa yung kaso na yan. Ayun lang nga, dahil sa mga pangyayari, no, hindi naman tayo pinanganak sa kuweba, lumabas. Tapos ngayon gagamitin mo na katulad ni Jinggoy. Bakit ako? No, bakit ako? O si Marcoleta, bakit ang bilis? No, bakit ang bilis? No? So, lahat whataboutism eh. At kanina, classic about whataboutism. Yung sinabi ng mga siblings, di ba? Actually, kung ako sa kanila, kinuha ko yung isang kaalyado ko at yun yung pinasagot ko. No? Yung parang yung ginawa sa iyo ng isang episode, 'di ba? Binayaran ka para ikaw yung magbanggit nung ungklo. May isa akong guest ng isang araw isang gabi, sabi sa akin, ikaw na magbanggit na part ako ng official delegation sa Permanent Court of Arbitration kasi pag ako yung nagbanggit, parang masyado nagbubuhat naman ako ng bangko. In short, Diba? sinusian ako dun eh. Dapat natuto sa'yo, di ba? Correct. Medyo... Ito sa natawa lang ako. Then medyo natawa lang ako kanina kasi. Go ahead, sige. Hindi, sabi ko, kahit sobrang yabang ang matching, naiisahan din, di ba? Kanina natawa lang ako nung binanggit ni Alan Peter Cayetano, yung para bang sayang o namimiss siya si Senator Marcoleta kasi dalawa na lang silang abogado doon sa minority. Oo. Parang kung ako Hindi lang abogado, graduate ng mga magagaling na mga eskwelahan. Hindi, pero napaisip ako, no? Mamimiss ba talaga si Marcoleta sa impeachment trial sa pagiging magaling na abogado niya? Sa bagay, sa sobrang galing ni Marcoleta, naipakulong niya yung sarili niya. Ilang abogado makakagawa nun, no? Ikaw yung maglabas ng ebidensya laban sa'yo. Kaya ngayon kulong ka. Correct. Sobrang galing. No? Hindi, atras na ako. Dati kasi, kine-question ko yung kanyang galing. Ngayon, okay na. Naubaw na ako. Yan, diba? Hihira yan, Sen, no? Ikaw ba naman yung maglabas ng ebidensya laban sa sarili mo? Oo. Tapos ngayon magrereklamo yung mga kaalyado mo na iniisa-isa kayo sa minority. Oo. Pero hindi ko kaya yung ginawa ni Robin Hood kahapon. Yung Romanov. Tapos, ang galing, nag-lecture. Feeling ko nakapag-google yun. yung pumatay sa Romanov, mga komunista. Diba? At kaaway ni Digong, mga komunista. At kaaway ni matandang Marcos, mga komunista. Kaya ako ay isang komunista. Kaya ba yun? Alam mo saan, kahit pa paano nakapagbasa naman ako dyan nung unang panahon tungkol dyan sa history ng Tsarist Russia. Itong Nicholas II. Hindi, sobrang I would even pretend, no, na meron akong konti. Siguro minuscule. Paano microscopic knowledge I would consider, no? Pero nakailang libro din naman kahit papaano. Nanliit ako nung pinapanood ko si Senator Robin Hood Padilla na nagle-lecture doon sa history ng pagbagsak, 'di ba? In 1917 revolution diyan sa Russia. Bilib na bilib ako sa kanya talaga. And ang inaabangan ko na lang, kabahan na itong sina Xiao Chua, yung mga public historian. Aabangan ko yung public lecture on the history of the Russian Revolution ni Robin Hood Padilla. Lalo sinabi niya, siya isang komunista. Oo. Ilan nga bang pag-aaklas yung na-witness natin 1917? Baka pwedeng pakisagot ni Senator Robin.
Pati yung mga komunista magi-insecure sa kanya. Sa kanya Correct. elector. Oo. Diba? Mm. Ay, nako. Bilib ka, di ba? Nakakabilib. Mm. Oo, di ba? Ang bilis, no? Parang instantly pwede ka pala maging historian. Tapos, meron pa siyang expose kahapon. Nilabas niya yung kaso ng witness. Natawa yung witness. Totoo po yan, no? Ang nagsampo po yan, dalawang Chinese national. At tinapon na po ng korte yan dahil yung notary, yung nag-notarize fake. Parang yung ghost notary ni Gutesa. Diba? Pero ang galing, Natawa lang ako kay Senator Robin, he was thinking gotcha moment na yun. Huli kita ngayon, may kaso ka. Yari ka sa akin, parang gano'n. Diba? Expected yun sa mga law enforcement agencies, di ba? Kakasuhan ka talaga eh. Oo. Sabi na, natural po yan sa amin, nakakasuhan. Pero ito ho yung kaso na yan. Dalawang Chinese national. At ano po yan, tapos na po kasi yan dahil mali yung notary. Hindi ko naman sinasabi na sinusulong ni Robin Hood Padilla yung naratibo ng mga DDS, no? Wala akong sinasabing gano'n. Hindi, wala. Wala akong sinasabi na kumalat din sa social media sa pamamagitan ng mga DDS pages yung kaso na yan. Wala akong sinasabing gano'n, na nakikipagsabuatan siya. At ilalabas niya sa mismo impeachment court. Oo. Natawa lang ako doon sa ngiti ng witness. Parang siya, gusto na niya kumamot no? Yung cool na cool siya, hindi man lang na-bother no? Napangiti lang siya. yung mga ngiting Christian Esguerra, yung mga ganon. Yung ngiti pa lang insulto na. Yung mga ganon, di ba? Grabe, hindi mo na ako ganon, Sen. Oo. Ngiti pa lang. Parang yung halikhik ni Lovely Granada. Tama pa lang, yari ka. Ganun klase. Sino ka nag-a-advise kay Senator Padilla? Sen, okay pa ba yung kanan naman gamitin mo ko? Parang natutuwa ka na nangangalay ako. Tingin ko lang. Yung galaw na camera. Baka si Alan Peter din at saka si Pia Cayetano. Grabe, ano yun? Sinususian siya? Hindi naman siguro. Dahil medyo tugma sila eh. Halimbawa, sabi ni Pia Cayetano, alam nyo, itong grave threat na ito, hindi yan ganun ka-grave. Parang lang yan, away sa sampayan ng dalawang labandera. Parang away lang yan ng dalawang boksingero. Di ba? Ang galing, di ba? Ang galing nung abogada na graduate sa law school yun? UP? UP yan, UP. UP, di ba? Oo. Galing nung kanyang nung kanyang comparison. Nagparinig pa nga kay kay Erwin Tulfo, hindi ba? Si Pia Cayetano. Nagparinig pa talaga eh. Ito lang hindi naman, wala akong pakialam kung ano yung dynamics among themselves, pero hindi ba nahihiya itong mga senador na ito na nagpapatutsada sila doon sa kapwa senador nila. Buti nga hindi sila pinapatulan kasi napakapangit tingnan. Kunwari, mag-aaway yung mga senator judges in front of the public for everyone to see. Pero so far, one-sided Di ba yung kayabangan at yung pagiging patronizing and condescending, one-sided. Galing sa dalawang Cayetano. Correct. Pero mo nare-lecturean mo yung kapwa mo senator judges na hindi nila ginagawa yung kanilang assignment. Yung kanilang mga abogado, hindi yung research, etc. Di ba? Parang nakatingin lang sa kanila yung majority. Parang do your worst. Parang gano'n, di ba? Pero ang pinaka consequential na pagtatanong if you were to ask me Senedo kahapon, yung si Tito Soto. Diba? Tahimik lang siya all throughout Pero mukha sigurong nabuisit na Kung saan dinadala yung usapan dito. Teka muna. Saan ba nililitis yung grave threats na yan? Di ba sa regular court yan? Tapos, eto. Ano ba yung reklamo dito sa impeachment court? Di ba betrayal of public trust? Other high crimes or culpable violation of the Constitution. Yes. O yun, tapos. Hindi siya nagko-conclude. Diba that's how you do it Magtatanong ka. Ang tanong dito, is she fit to remain as Vice President? No, mas yun ang dyan. Hindi naman to beyond reasonable doubt. Sa korte yun Kaya nga sabi ni UP Law Assistant Dean Attorney Tamase,
ang problema dyan sa trial na yan, over-judicialization. Oo, tama. Tama. Sabi rin nung isang abogado na magaling na in-interview mo, no? Parang hindi yata kabisado nitong defense yung kanilang dapat na role eh. No, na kahit magmukha silang amateur, okay lang. Basta solve sila do sa kanilang kliyente. Parang si Kaufman lang ng ICC, 'di ba? Ang nagpe-play siya dun sa kanyang principal, 'di ba? Ganun din dito. Parang ganon. Malinaw naman, paulit-ulit na natin sinasabi, kalahati nito is the court of public opinion. Diba? Yun ang audience mo. At yun yung magiging decisive sa desisyon ng mga senator judges. Hindi yung evidence beyond reasonable doubt. No? Pang RTC no? Pero alam mo, Sen, nakaka-anim na trial days na naman tayo dito sa impeachment trial. No? Kung gagamitin natin yung quantum of evidence na proof beyond reasonable doubt, would you think, kunwari, establish yung kabobohan ng ilang senador? Mukhang meron sapat na ebidensya ba? Beyond reasonable doubt? Na bobo? Yung ilan? Pag-isipan ko tama. May sapat na evidence beyond reasonable doubt. Lampas-lampas. Lampas-lampas, no? Oo, yung isang senador, pinapahiwatig ba na yung threat is not a threat kung hindi na-implement? And then, graduate ka ng Arneo, Arneo Law School, Yun din ba yung nag-argue na na kung yung subject ng threat hindi naman daw nakaramdam ng threat, he didn't feel threatened. So hindi naman daw, hindi siya threat. Okay. Galing Magaling. Baka pwede maglabas ng ng manifesto yung yung school kung saan siya nag-graduate in support of his position. Actually, naglabas na yon dati, rejecting him. Ganun ba? Akala ko man lang in support. Hindi mo nabasa yun? No, nung Senate crisis, leadership crisis. Oo, nakita ko yan. Naglabas ng statement yung kanyang law school. Kinakahiya siya. At least, kahit hindi ako graduate ng USTE, hindi ako kinakahiya. Sure ba tayo dun? Sure ba? Hindi pa. Ang hirap na, hindi ka na nga graduate, kakahiya ka pa. Man. Diba? Parang contradiction in terms yun, di ba? Masakit siya, no? Tama. No? Hindi na-graduate ng school na institution, ikinahiya pa. Ang tawag dun sa philosophy, double negation. Tama. Ito naman, kanina napaisip ko, bakit naman masyadong leeway yata yung binibigay dito sa mga Cayetano at saka dito kay Robin Hood Padilla ng presiding officer. Kasi ang premise nung na ginamit ni Alan Peter Cayetano, yung Senate rules daw, suppletory doon sa impeachment trial. Binaliktad niya di ba? Okay. Para ma-justify yung manifestation niya ng pagkahaba-haba. Kasi sa akin naman, di ba napapakamot yung ulo ng iba rito? Teka muna, yung reklamo ninyo, di ba, sa presinto kayo magpaliwanag, metaphorically hindi ko sinasabing literally. Bakit dito nyo pinag-uusapan yan? Impeachment court ito. Ay, ang maganda, tumayo si Kiko Pangilinan mukhang nabuisit na no? Tumayo na Oo. Usually kasi, ayaw nila nabanggain yung kapwa nila senador. No, hangga't maaari. Dahil pare-pareho silang senator judges kaso yung kabilang kampo napaka-patronizing at napaka-condescending at saka napaka-insulting sa kanilang kapwa senator judges. Kaya minsan hindi rin makapagpigil, diba? Parang tayo, minsan hindi tayo makapagpigil, no? May friendly and unfriendly fire. Ang iniisip ko lang, meron bang selective targeting, kunwari yung pagiging condescending and patronizing ng sibling act ng mga Cayetano? Ito yun. Allow me to elaborate, Your Honor. Allow me to elaborate, Your Honor. Pwede na ba? Parang ligutan na ba? Pwede. Your Honor, please. Your Honor, please. Please. Kaboses mo si ligutan Oo. Yung cheese escudero na boses. What's the pleasure of the... Hindi kaya. Hindi kaya.
Practice pa. May tono. Ba, hindi kaya. Oo. Yung yung kay nasaan na ba ako? Hindi kasi si Pia Cayetano, 'di ba? Yung isa sa mga pinaka ginamit niyang pang-insulto sa mga kapwa niya na hindi abogado. Oh, may staff kayo, mag-research kayo, 'di ba? Tanungin niyo yung staff niyo. Hindi ba niya nasabi kaya yun? Hindi kaya tinamaan din si Robin Hood Padilla? O baka naman selective in targeting? Hindi, kailangan kasi maunawaan mo yung insulto para maisip mo na tinamaan ka. Kailangan merong I rest my case. understanding. Okay. Oo. Okay. Wala bang recross? Wala bang redirect? Grabe, no? 6 na araw pa lang yan, Sen. 6 na araw pa lang yan. Natatawa na lang ako oops, parang sila yung nagkatalsikan. Parang sila yung nagkatalsikan, yung tatlo. Ang problema, kahit paano naman na-realize naman siguro nung Cayetano sibling. Si Robin, hindi na-realize. Kaya dito mo na-appreciate si Supremo, Lito Lapid. Diba? Oo nga. Bigla ko talaga na-appreciate si Senator Lito Lapid. Kasi for the longest time, iniinsulto yan ng kung sino-sino mga tao. No? Sinasabi nila, useless, palamuti. Diba? Until... Parang si Tito Sen. Ang tingin lang sa kanya, komedyante. No? Until tinabla niya si Marcoleta. Hindi, sa akin naman, Sen, sa akin naman, medyo i-contextualize ko yan. Sa akin naman siguro, even much earlier, mas matagal nang na-establish ni Tito Sen yung kanyang gravitas. Correct. Diyan sa Senado. Oo. Tipong insulto naman kung ihahana yan sa mga Robin Hood Padilla. Oo nga. Pero ganun pa rin ang balat sa kanya ng mga DDS. Komedyante lang yan. Ropor, school bukol. Ganun pa rin. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon? Oo. Ganun? Ganun pa rin ang balat sa kanya. Kaya... Pero siyempre, hindi rin niya pinapansin. Teka, kung school bukol si Tito Sen, paano si Robin? Medyo... Drop out? Medyo... Kahit si Miss Tapia, hindi tatanggapin sa kanya sa school bukol. Tingin mo. Diba? Grabe sila. Sabi nga ni Eddie Rodriguez, parang mo yun, yung kanyang fan, yung isang pelikula nila. Ano doon? Ni Ka Eddie. Sabi niya, kinuha niya, ginagamitan niya ng yung ulo ni Robin Hood Padilla, ginagamitan niya ng magnifying glass. Sabi niya, tingnan natin, kahit kahit kakaunting laman ang iyong kokote. Sabi ni Eddie, sabi niya, wala. Eddie Garcia. Sabi niya, kahit anong tingin ko, walang laman. Grabe naman kayo. Pinubuhay ngayon yun, yung segment na yun ng movie nila. Eddie Garcia. Ganun ba? Hindi ko alam. Meron palang ganun? Meron? Oo, madala ko sa'yo. Tawa ko ng tawa. Bad boy ba yan? Bad boy? Hindi ko alam anong pelikula Alam mo na, hindi naman ako nanonood ng ganun, mga pelikula niya. Pero natawa ako nung may TikTok na kumakalat. Hindi ako, amin ako. Nung 90s, pinapanood ko si Robin Hood Padilla. Talaga? Oo, grabe. Idol natin yan. Lalo yung bandana. Di ba? Naglalagay siya ng bandana. Oo. Grabe yan. Maging sino ka man, bad boy. Sorry, ano pa ba? Dalawa lang pala. Sorry, Dalawa lang pala napapanood ko. Oy, nanonood si Alan Herman, no? He's back. Talaga? Ba? Pero, pa rin. Truce pa rin ako sa kanya. Truce, okay. Bawal pang bumanat si Sen Edo kay Alan. Bawal pa. Ganda ng camera quality ni Sen Edo ngayon. Medyo magalaw lang, no? Kasi hindi ganun. Yung human tripod niya kasi medyo, hindi steady. Ang dami naawa. Napanood ako last week. Dami nagpapadala. Baka dumami yung aking tripod. Sa dami na gusto magpadala. Pati si Menchi Pati si Menchi gusto magpadala Magpapadala ng tripod? yung sabi ko yung kasya sa pocket para hindi masyadong mahirap. And ang tanong ba, gagamitin ba? Pag nagpadala ng tripod, gagamitin ba? Siyempre, oo. Yung pinadala mo nga dati na iPad, malapit ko nang gamitin. Malapit na? Tsaka yung sound system. Sen, may papadala akong bagong mic, mas madali. As in, ikakabit lang sa cellphone.
Talaga? Oo. Sasalpak lang talaga. Wala nang kailangan gawin. Hindi po Oh, maski yung si Robin ng Padilla magigets. Yung pinadala mo kasi dati, maganda. Pero kailangan ko pala ng earphones. No? Kailangan ko pala ng earphones doon. No? Yung pinadala mo ng sound system, yung kinakabit dito. Ayan. No? Dahil nung sinubukan ko, ayaw gumana. Yung pala, kailangan ng earphones. Actually, sir, hindi kailangan eh. Actually, sir, hindi kailangan. Talaga? Ini-indulge lang kita para hindi ka mapahiya. Hindi kailangan. Mic lang kasi yun. Mic lang, mic. Talaga? Oh, Actually, gumagana yun, ibig sabihin. Hindi naman kailangan ng earphones doon. At saka, hindi sound system ang tawag doon, Sen, ha? Tawag doon. Parang ano, no? Parang pag ngayon may kausap tayo, sinasabi, uy, naka-login ka ba sa World Wide Web? Parang ganun yung usapan natin ngayon. Masyadong high-tech. Sorry, I'm not perfect like you. Hindi, ano lang, fascinating lang yung mga terms na ginagamit. Alam ko, Na dahil mo tipong- awards. Alam ko, Hindi. dahil mo awards. Anong award? Dahil mo awards ka mga kung saan-saan. Diba? Parang yung iba dyan, ang dami awards. Ayaw mo. Diba? Yung mga iba awards na may Asian award ba yun? Something? O, mga ganun. prestigious ba yan? Hindi ko alam. Alam ko, may awards ka rin sa FAMAS. Acting ka ba? Magaling ka bang umarte? Ako meron? Oo. Ano ba to? Sa mapangahas na pagganap. Nabalitaan ko lang. Meron ka rin award na bago eh. Ganon? Hindi ko na ma-reach. Buti ka pa, Sen. Alam mo, Sen. Sabi ko, Pag-artista ba yan? Ha? Oo. Pag-artista ba? Kung ka raw napakagaling mo raw na podcaster. Hindi naman pwedeng tumutol. So, Ganon hindi naman na. ako judge. Hindi naman ako judge. No? Ganon ba? Ganon na. Oo. Di mo alam. Di mo alam yung mga nomination mo. Ano ka ba? Ikaw lang nagsabi sa akin last time eh. Nung nag-cooking show tayo. Ikaw lang nagpadala eh. Oo nga eh. Yung bata ni Alan Herman talagang pinapakain siya ng alikabok. Sino? Yung Christian Esquerra. Grabe naman. Teka, pag-usapan natin ito sa inyo sa Pina. Ito. Sasabihin ko na to, Sen. Your Honor, please. Your Honor, please. Hindi, ito Would you agree? Sa Lunes. Your Sa Honor. Lunes yan, ha? Sa Lunes. Your Honor, please. Will you agree with me if I say that whatever vote the impeachment court would have on whether to subpoena the tax and bank records of the vice president would be indicative of how they might vote at the end of the impeachment trial? Of course. Di ba? Ito yun eh. Ito yung heart and soul eh. Yan yung game changer. Di ba? Yan yung indicative. Kaya napakahalaga nung Monday. No? Pero indicative din yan kung sino pa yung mga pwedeng i-pressure. Yan. No? Based on evidence, wala akong sinasabing iba. Sino pa yung pwedeng i-pressure? Based do sa evidence which will impact public opinion. The court of public opinion. Pero kanina, actually in fairness, no, maganda yung oral arguments ng dalawa. Whatever your position might be. Maganda yung delivery ni Attorney Michael Poa. Kung inis na inis ka kay Sara Duterte, parang hindi ka maiinis pag nag-deliver si Michael Poa. Kung bad trip ka ron sa dalawang defense counsels na nag-cross-examination over the past few days, Michael Poa parang hindi ka maiinis eh. Para bang hindi ako agree sa sinasabi niya, pero parang ako-convince ako. May ganun, diba? Pwede ka magkaroon ng ganun opening. Pero nakita ko rin yung may master stroke din naman ito si Chill Jock na yun. Napansin mo ba yun, Sen? Yes, binalikan niya yung yung boto before or manifestation opposition ni Cheese at saka ni Alan Cayetano dun sa corona impeachment. So ikaw naman, paano mo naman sasalamutin yung sarili mo, di ba?
Kumbaga pinamukha sa iyo eh. Oo. Ito yung binoto niyo. Ito yung ginawa niyo dati. Oo. Diba? Parang yung iba, hindi aasahan kay Chel yun eh. Parang, ang tingin ng iba, uy, sutil. Sutil. Hindi ba nila alam, Dean ng Lasal Law School dati yan? Yes. Diba? Ang tawag sa Lasal Law School, Jokno Tanyada Law School. No? Pero hindi niya pinagmamalaki. Tayo yung nagmamalaki. No? Hindi siya nagka-credentialism. Never niya binanggit yan. Diba? Oo nga. Speaking of credentialism, ewan ko, di ba sino mga abogado yun, yung Mark Binluan? Yung sabi niya, binanggit pa yung grade ni Vice President eh, no? Ano yan? 80% yan. One take. Mas mataas pa yung grade niya sa marami sa mga abogado rito. Wow. Wow. Akala ko Actually, 80-80. Akala ko 80-80. Ha? Ano ba yun? 80-80? Hindi mo alam kung 80-80. Parang bobo yun ah. Hindi, pero pressure yun, Sen. Di ba? Pag kunwari, sinabi sa'yo, oh, grade yan 80. Di ba? Sa standard ng bar exam, mataas yun eh. Eh, syempre, mas tataas expectations sa'yo. Para kang, kunwari, mag-apply ka ng trabaho, tapos nakalagay sa resume, summa cum laude ito. Puro 1 grade ito. Eh, syempre, ang taas na expectations sa'yo. Eh, ang susunod na tanong doon, ganun ba? Summa cum laude ka? Okay, in this case, 18 grade niya, one take. Bakit parang it doesn't show? Parang si Congresswoman Kakabagaw. Hindi niya pinapangalandakan na nasa top siya ng mga bar. No, nung nakumuha siya ng exam. Hindi niya pinapangalandakan yun. Parang hatulan niyo ako batay sa aking conduct ngayon. Hindi yung aking mga track record. No? Di hamak. Di hamak, ha? Nawala ako. Nandito ba ako? Sinabi ko lang di hamak, nawala ka na. Nakakulam na naman yung camera ko. Sige, Sen, tuloy ka lang, ha? Oo. Dito lang ako. I-reset ko lang to. Ang sinasabi lang natin, yung merong mga magagaling na hindi hambog. No? Merong magagaling na hambog. Katulad ng mga bisita ni Christian dito sa Fox Sports. Hindi ko na sasabihin kung sino yung mga yon. No? Pwede nyo rin hulaan kung sino yung mga hambog na guest ni Christian Esguerra dito. Wala pa rin si Christian. Pwede ko na siyang lait-laitin dito. Pero sobrang bilib ko talaga doon sa magkapatid na Cayetano. Sa kanilang line of questioning. No? Kaya dapat bumilib din kayo. Kinumpara ba naman yung hearing sa away sa sampayan? Nawakwak na ba ako habang nawala ako? Hindi. Pinuri pa nga kita. Sabi ko, talagang yan si Christian, deserving yan sa kanyang mga awards. Hindi katulad ng iba na nangongolekta lang ng awards. may kilala akong ganun eh. Mga nagtatrabaho sa big network. Sabi ko, ba't ganun ba yung gawain ng mga to? Parang they live to whole awards. Pampataas yun eh. Pampataas ng self-esteem yun eh. Ganun ba yun? Yung pag-uwi mo sa bahay, makikita mo sa kwarto mo, yung mga awards mo. Diba? Okay. Pati ikaw, bibilib ka sa sarili mo. Di ba pang mga narcissistic lang yun? Oo nga. Ako kasi ang rule ko dyan, Sen, pag ang isang award, kailangan mong ikaw yung mag-nominate sa sarili mo, ikaw yung mag-apply. Tapos, ikaw na nga nag-apply, nanalo ka pa. Diba? Anong tawag doon? Ano yun eh, yung tawag dyan? May award ba ang kwan? May competition ba ang mga political heckler? Pwede tayo maglagay ng ng bagong kategory na ganyan. Yan. Pwede ako lumaban dyan. No? Okay, pero yung mga political analyst, wala. Kakain ako ng alikabok dyan. Oo, syempre. Tsaka yung most narcissistic social media personality. Yan ang mga dapat award. Yan, oo. Diyan, hindi naman tayo malayo. Pero hindi naman tayo ganun ka-narcissistic. No? Paano tayo? Babayaran natin yung iba para buhatin yung ating bangko. Ako yun.
Hindi ko alam kung nagigets sa mga viewers eh. Pero ako yun, napag-utusan ako eh. Napag-utusan ako. Mura lang yan. Inareglo ako eh. Ayun. Hindi, natatawa lang ako minsan talaga yung parang iba yung naghahakot ng award. Pero more for their self-esteem yan eh. Tsaka alam mo noon, marketing, di ba? Yung mga personal marketing. Maraming ganun eh. Oo, pero usually kasi ang gumagawa nun, yung naghahanap ng mga kliyente. Oo. Hindi Diba? papataas ang value. Oo, hindi ka naman pan. Truce nga pala, truce. Sabi niya, mabubuga na naman ni Alan yung iniinom niya ngayon. Buto na linok niya. Pero nga, balikan natin yung ano, no, yung cross-examination nitong defense. Yung medyo nakaka-bother din yung mga hirit nila eh, no? Parang hindi kailangan yan eh. Very performative. And I don't know for what purpose. Lalo, diba, yung binanggit na naman yun sa school. Ay, sorry, yung grade ng vice president. Tapos ngayon, nagsulputan later on, diba? Tama pala. Bar top notcher din sina, ano, no? Sina Cheljok, no? Leila de Lima. Tama, no? Oo, matataas yan. Si Laila, bar top notcher yan. Sabi ko nga, si Congressman na Bagaw. So, mga kanya, hindi yan mga house show ng mga de Campanilla. Pinagmamalaki yan. At saka hindi lang dahil sa mataas sila sa bar, nagamit nila. Nagamit nila. Oo. Kaya, yung isa, yung dalawa dyan, ang gagaling na mga credentialism. Pero nagamit ba nila? Saan nila nagamit? Ngayon lang natin sila nakilala ng mga abogado eh. Dito Sino? lang eh. Ayan, yan bawa, yung Cayetano siblings. Meron ba silang landmark case na naipaglaban? Sila In the ba ay first place. nasalang sa litigation? Nasalang Tingnan. sila sa politika. Hindi sa litigation, no? Tsaka madali kasi magmukhang magmukhang matalino in the company of siguro non-lawyers dahil ang ginagamit nila credentialism eh. Di ba? Kasi yun ang first protection nila eh. Sasabihin, hindi ka maabogado eh. Di ba? Well, kung tayo-tayo lang, baka pwede. Pero yung nandun kasi, dean ng law school, mga bar top notchers, parang bata-bata, magayos ka. Huwag mo kaming paandaran. Okay, so nandyan din kasama natin si Vicente Tanque from Vancouver, Canada. Hi to Atoy Sina, Minerva Layon, Romeo from Lancaster, California. Nandyan din si Arsino de Guzman, Alberto Buyo. Hi to Maria Mindasiplon, Mary Jane Tan, Antonio Marcos. Nandyan din kasama natin si Jaime Leonardo Jr., Lenny Balmonte, Belma Dangtayan Abelia from London. Nandyan din si Teresita Cuyama, Lito Bungalan, Anisitas Nicolas, and hi to Clem Felicelda. Okay, so mga kababayan ko, diyan natin malakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-escape ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Naway patuloy mong gabayan ang aming bansa sa landas ng katotohanan, kapayapaan at pagkakaisa. Bigyan mo kami ng karunungan upang piliin ang tama at lakas ng loob upang gawin ang nararapat para sa kabutihan ng lahat. Dalangin din namin ang iyong patuloy na paggabay at proteksyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo siya laban sa anumang panganib. Bigyan ng malinaw na pag-iisip, mabuting kalusugan at karunungang mamuno ng may integridad, katarungan at malasakit sa sambayanang Pilipino. Patnubayan mo rin ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga lingkod bayan upang manaig ang kapayapaan at pag-asa sa ating bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan, ikaw